If you had 5 minutes with Jesus Christ, what would you say to him? You can have 5 minutes with Jesus Christ at all times. I let it fall. My heart. Yes, totoo, anumang oras, anumang panahon ay pwede natin makadaupang palad ang ating Panginoong Jesucristo dahil ang ating Diyos ay buhay, hindi patay, mga kaibigan, mga kapatid. At totoo, masarap makipag-fellowship sa ating Diyos. Lumuhod ka, manalangin ka, ay makakausap mo ang Panginoon. Magbasa ka ng Biblia, ikaw naman ang kakausapin ng Diyos. Yan ang tamang pakikipag-fellowship sa ating Panginoon. That which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Ang sarap sa pakiramdam na hindi lamang 5 minutes, kundi sa bawat pagkakataon na binibigay sa atin ng Panginoon ay pwede nating makadaupang palad ang ating Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang 5 minuto. At ang sarap sa pakiramdam na masasabi mong meron kang fellowship sa ating Diyos at hindi limitado ang iyong oras. Pero alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, may mga pagkakataon ang ating fellowship ay nahahadlangan, nagkakaroon ng hindrances dahil rin sa ating mga ginagawa sa ating pamumuhay sa mundong ito. This then is the message which we have heard of Him and declare unto you that God is light and in Him is no darkness at all. At ito ang katotohanan sa ating buhay na Diyos, na Siya ay liwanag at walang kadiliman na nanatili sa Kanya, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya't alam niyo po, ang ating Diyos na buhay ay banal na Diyos. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ay dapat nagiging banal din tayo sa harapan ng Diyos. Namumuhay tayo ng may kabanalan ayon sa kalooban ng Diyos. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truth. Ngunit kung ikaw ay mananampalataya at ipinapahayag mo na ikaw ay merong tunay na fellowship sa ating Panginoong Jesucristo at ikaw naman sa iyong pamumuhay ay lumalakad ka ng ayon sa sanglibutang ito, lumalakad ka ayon sa kadiliman ng mundong ito, ikaw ay nagsisinungaling at hindi yan ang katotohanan na ikaw ay lumalakad sa Panginoon at meron kang fellowship sa Kanya. Dahil alam nyo mga kaibigan, mga kapatid, ang nagpuputol sa fellowship sa atin sa Panginoon ay ang ating mga kasalanan. Kung tayo ay nananatili sa pamumuhay sa ating mga kasalanan, ang laging nananaig sa atin ay ang ating pita ng laman at ang galaw ng Espiritu ay hindi nangingibabaw sa atin. Humawala at mapuputol ang fellowship natin sa ating Panginoon. Alam niyo po, hindi lamang 5 minuto ang pwede mong i-fellowship sa ating Panginoong Jesucristo, kundi pwede mo siyang makadaupang palad anumang oras basta't ikaw ay lumalakad ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Habang ikaw ay lumalakad sa liwanag, ikaw ay merong fellowship sa Panginoon. Ngunit kung ikaw ay pipiliin mong lumakad sa kadiliman, kaibigan, diyan mapuputol ang fellowship mo sa ating Panginoon. Ano mo sasabihin ikaw ay merong fellowship sa ating Panginoong Jesucristo kung hanggang ngayon ay nananatili ka pa rin sa iyong mga bisyo, kung hanggang ngayon ay nandyan pa rin ang iyong mga ginagawa na hindi ka nais-nais sa harapan ng Diyos, hanggang ngayon meron ka pa rin itinatagong mga kasalanan sa iyong sarili na tila ba akala mo hindi yan nakikita ng Diyos sa'yo. Kaibigan, pwede mong itago yan sa iyong mga kapwa, sa mga taong nakapaligid sa'yo. Kahit pa sa mga ka-church mo, kaya mong itago yan. Pero sa harapan ng Diyos ay hindi mo matatago yan. Kahit akala mo minsan, meron ka pang tunay na fellowship sa ating Diyos. Pero yun pala ay ang layo na ng fellowship mo sa ating Diyos dahil sa mga kasalanang nananatili na tinatago mo sa iyong sarili. Kaya't kung gusto mo ng tunay na fellowship sa ating Panginoong Jesucristo, lumakad ka ng naayon sa kalooban ng Diyos. Lumakad ka sa liwanag. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.